Our topic for today is climate change impact on agriculture. ザフキエルユットベート Definition of the problem. So there ako nasabtan ani nga problem is kanang maglisod ta o kanang secure sa atong mga pagkaon o taas kayo nga pagbag-o sa temperatura sa atong atmosphere condition. Ka-impact ni siya kay ザフキエルユットベート and Statistics, Global Context, IPCC or Intergovernmental Panel on Climate Change. Global temperatures have risen by 1.1 Celsius degrees since the pre-industrial era. Example of pre-industrial era is a pastoral societies. Kani nga societies gikan pa adtong around 7,500 years ago. Sila kay nagabuhi og mga hayop para sa ilang pagkaon, clothes, og transportation. Sila pod kay mga nomadiko. Kasunod sila sa ilang kawan padung sa mga pastulan. Ang mga taong maasay sa East Africa are contemporary example, although ilang lifestyle kay grabe nga naapektuhan sa mga modern influences. FAO or Food and Agriculture Organization of United Nations. Crop yields may decrease by up to 30% in some regions by 2050. Like water stress impacts, areas facing increased water scarcity due to climate change. Example ani nga lugar is the Nile Valley part of Arabian Peninsula. Bisan pa og naa sa irrigation ang mga tanom mo result Japan stress tungod sa climate change. Local data of Philippines. 290 billion pesos in agricultural damage from 2010 to 2020 due to climate-related disasters. Example, katong kusog kay nga bagyo, tong bagyong Haiyan or known as Yolanda in 2013 nga ni subalanta gyud sa region agriculture of the Philippines nga nagkuan gyud siya og kusog nga pagbaha, kusog nga hangin o mga landslide nga nagdaot gyud sa mga mga palayan, tanong mga prutas, mga tanong mga gulay. Epekto no sa kadakon sa pinsala nga ikuan sa bagyo is niabot siya og 290 billion pesos. Kauban na dira ang mga palay unta nga dapat harbisonon na og mga kawala sa mga pananom pati na mga hayop o para ang gibuhat sa gobyerno para nga mabawi itong nga gasto is patanom sila balik, then gisuportahan sa gobyerno munang samot og kalugi no ang Philippines. And then crop productivity. Example is kanang farmer nga gatanom og palay nga naapektuhan sa grabing El Nino nga niubos og 12% ang iyang ani no. Example is regular siya nga ga ani og 100 sacks, and then pagkaigo sa El Nino is niabot na lang siya og 88 sacks. Mo nang direct gid kayo sa farmer no, ang apektuhan gid kay sila labi na sa ilang kita og ilang panginabuhi. Ubos sa mga products sa mga farmer is dako kay impact na sa region kay mababa gid siya up to 10 to up to 15% no, usually mga bukid nga result gid ana kakulangan pud sa mga products sa gulay nang taas gud ang demand sa bugas no karon nga panahon.
just because products is mubo lang siya. So muna mo taas gud ang demand. Root causes: rising temperatures, heat stress for crops and livestock. Number 2, unpredictable rainfall disrupts planting and harvesting schedules. Number 3, extreme weather events, typhoon, droughts, and floods damage crops. 4, deforestation and land degradation exacerbate soil erosion and fertility loss. Number 5, greenhouse gas emission, methane from livestock, CO2 from machinery. On society. Number 1 is food security. Higher prices and scarcity disproportionately affect low-income families. It means nga diri ang sa atong panahon nga nagkabag-ubag-o, diri ang mga price atong pagkaon nga mutaas baba, mauning maapektahan gid mayan ang kitang mga pobre kay tungod sa panahon nga nagkalain-lain. And then the second one is the economic impact. Farmers' livelihood are jeopardized. Jeopardize means nga ang kinabuhian sa mga tao tungod sa nagkalain nga panahon nato na siya treat nga ma-failure kay kanang di naman kay kakuha ng mga tao kay tungod sa nagkalain mo ulan di na kasabot ang mga tao mo na ang mga kasagara ang mga livelihood sa mga farm nato nga mga tao tungod sa pagbago nga panahon ma-jeopardize nga means ani ma-failure. And the third one is health. Ang atong health nato, malnutrition may rise due to limited access to nutritious foods. It means nga daghan malnourished tungod sa kanang limited ra ang access sa mga nutritious foods tungod sa ato ang climate change sa atong bago-bago nga panahon. And then the last one is a rural migration. Unproductive lands led to urban overcrowding. It means urban overcrowding, it means nga a situation where a city or urban area experience a population density that exceed the available infrastructure and resources tungod sa kadaghan sa mga tao nga gipanggutom na tungod sa atoang climate change. Current intervention. 1. Government program. The AMIA build climate resilient farming practices. Introduction of true tolerant rice varieties. Number 2, private initiative. Non-profit like PRRM support sustainable agriculture. Teach partnership provide weather forecasting tools and smart farming. Zavkir. Yutobeto. Proposed group solution. Number 1. Promote sustainable farming practices. Crop rotation, organic farming, agroforestry. Number 2. Increase access to technology. Affordable irrigation system and climate resilient seeds. Number 3. Policy reform. Straighten laws and funding for adoption program. Number 4. Community engagement. Farming training and workshop. Number 5. Public awareness campaign. Educate consumers to sustainable practices. My topic is about Together for Resilient Agriculture. Climate change is a global challenge, but collective action can mitigate its impact. Yes, based ako ang nasabtan is pag kanang if farming ta, delikado gid sa farming is ang ina yung ginalikan is ang kanang climate change like floods, kanang kusog kayang ulan or kanang magbaha, delikado jud kay magubag gid na ang pag-farming nato ana kanang mga tanom nato, magubag gid na siya na possible nga kanang mga tumba or like sa mga mais, mga tumba gid na sila kanang mga kanang kaganay tubo
sa mga tubo is maguba gid na siya. If kanang kusog kay ang ulan kay mga hapay magid na siya labaw ng mga humay. Then let us act now for sustainable agriculture future. So if para maprotektahan nato ang kanang mga tanom nato is kanang we need lang gyud nato nga magtinabangay para dili matumba. Support climate resilient farming today. Thank you everyone. Thank you Elmar.